Good afternoon, Saturday afternoon dito sa Winnipeg. Ang ating load is going to Calgary, 1,320 kilometers away from Winnipeg Yard. So ang ating load for today is metal tubing galing ng Ontario, Atlas Tube sa may Harrow, Ontario. So dinrap dyan sa yard namin sa Winnipeg, and then ako ang mag-deliver sa Calgary, Alberta. So ang dating ko dun is bukas ng after lunch or hapon, ganyan, depende kung bibilisan ko or sasagad ako magbiyahe. Pero ang delivery niya pa is Monday morning. Wow! So sama-sama tayo ngayon sa run na to. Kung mapapansin ninyo, bago na yung truck ko. Ito na yung naka-assign sa akin na original truck na nagkaroon ng problema nung tinowing ako. Kung sino yung nakapanood ng video na yun, ito na yun, galing sa dealership, ni-rebuild yung makina, so good as new. Parang 0 kilometers, pero hindi naman nila binabago yan dahil bawal dito yan. Pero bagong bago ang makina. Baga, syempre pag ni-rebuild dito, complete rebuild ang ginawa nila. So lahat halos pinalitan, cylinder lining, lahat, mga bearings, pinalitan halos lahat yan. And then re-condition sigurado yung kaniyang mga injection nozzle for sure. So mas naramdaman ko mas maganda yung hatak ngayon at wow! mas ng konti. Pero alam niyo naman ang Cummins, maingay ang makina ng Cummins, parang Caterpillar din. Pero swak na swak. So kaalis ko lang ng yard. Kung saan ako abutin ngayon ng Kasipagan, kasi mahaba ang driving time ko ngayon. Meron akong 13 hours inside Canada. So let's see kung saan ako aabutin. Siguro Medicine Hat. Sa Medicine Hat meron kasing Flying J doon. Baka kung may parking pa doon, doon na ako magpapahinga. Para konti na lang yung idadrive ko bukas. So tingnan natin kung sisipagin ako na mag-drive hanggang doon. So kita-kita tayo sa kalsada. Mga kapatid, ingat palagi. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Good morning! Dito tayo ngayon sa boundary ng Saskatchewan and Alberta. Mag-ikot lang tayo ng konti para ma-check natin ang ating truck, kung meron mang problema ang ating load, kung secured pa ba, kung may mga bumubukang tarp. Hindi nalagyan to ng carpet, o buti hindi nabutas. So isang napakagandang umaga, no? Ganda ng sikat ng araw. Although nag-load check na ako kanina and nag-pre-trip na rin ako, gusto ko lang ikutan uli para makita nyo kahit papaano kung mayroong problema. At yun ang load natin, metal tubing ito. Mag-a-antarp ako niyan bukas. So matigas lahat yung gulong. And yeah, ito yung welcome rotonda. Welcome sa signage ng Alberta from Saskatchewan sa Trans-Canada Highway. Kung makikita nyo, big freight to. Pilipino yan siguro. Karaniwan sa mga drivers
Diyan sa Big Freight is Pilipino, maraming Pilipino. So dito ako nag-rest kagabi. At tinatapos ko lang yung oras ng aking freight trip. And then diretso na tayo. Malapit na lang tayo, around 350 kilometers away sa aking destination para sa drop off. So mamayang hapon is nandun na ako. So ayan, gusto ko lang ipakita ang kagandahan ng lugar dito sa rest area na to, no? Madalas ako napapadaan dito pero hindi ako nakakapag video dahil nung mga time na nandito ako, palaging winter time. So hindi ako nakakapag video masyado. Anyways, yan ang rest area dito. Kita-kita tayo uli sa kalsada. Isang magandang araw. Agang masahe. What? Alam niyo bang mga kapatid na itong tarp na to is napakabigat. Mahigit 50 kilos to. Itong tarp na to. Siguro nung bata-bata pa ako, kayang-kaya to. Pero ngayong medyo thunders na tayo, medyo hinihingal tayo at kinakapos. Pati matupito. Yan. So may isa pa, and then after nyan luluwagan ko na yung mga straps nga. Magtitira lang ako ng hahawak sa load kasi iikot ako papasok. So yeah, ganito ang flatbed. Merong exercise. Merong part na mamamasahe ka talaga. Okay lang yan. Wala namang madaling trabaho. Lahat kailangan paghirapan. So dito ko muna siya. And then itong kapatid natin dyan rito, pinapaalis siya nung nung manager nitong kumpanya na to kasi magkaiba to eh. Kasi sabi niya nga, naharangan ka, gusto mo ba paalisin ko to? Sabi ko okay lang, hihilahin ko na lang. Pero pinuntahan niya pa rin. Tapos sinabihan niya na doon ka nag-deliver sa kabila, kaya dapat doon ka mag-park sa gilid na yon. Kasi nga naabala mo tong mga magdi-deliver sa amin. Sabi niya mainit daw. Ayaw niya doon dahil mainit. Oo nga naman. Kaya sabi ko okay lang. Sabi kasi hihilahin ko na lang. Kawawa naman si kapatid. Kaya naman nating hilahin yan eh. Hindi naman tayo imbalido para hindi mahila. Eh di ba't napakainit sa bansa nila. Nandun si kapatid eh. Napakainit sa bansa nila. Nakapunta rito sa Canada, takot na sa init. Ay nako. So nakita niyo yan, nakaharang siya dito sa ano ko, side ko. Sabi ko okay lang. Sana yan, nakikita niya akong ganito, di ba? Na imbis na hindi ko nahihilahin dito, hinilahin ko pa.
sana as a courtesy tulungan niya ako, diba? Na tulungan niya ako magtupi ng sandali. Yung ano lang ba, yung ganito, kasi pag isa lang to medyo lakad ka ng lakad, you know? Pero walang initiative sa kanya. Okay lang yun, kaya naman natin gawin eh. Pero pagka umuulan at basa, hindi ako papayag, papaalisin ko siya dyan. Kasi hilahin mo basa, pagod ka niyan. Sabihin ko sa kanya, kung gusto niya tulungan niya ako, dyan lang siya. Pero dahil tuyo naman, okay lang, I can manage, diba? Ganun lang naman, intindihan na lang. Okay, kita tayo maya. Say hi to the camera, brother. Hi. Hi. My fellow truck driver here in Canada. I'm a vlogger. So, Okay, you are a vlogger? yeah. Where is your channel? It's Manibelang Pinoy. It's just starting a startup channel, so not a lot of subscribers, but it's growing. Yeah. So I'm documenting everything. Thank you, brother. Thank you. Okay. Your channel name? Manibelang Pinoy. You might not understand what I'm saying there because it's in our language, but then let me type it out. Maybe it's Tagalog. It's Manibelang Pinoy. Search. No, Yeah, this that is your one. channel. Yeah. But there's a subtitle. Okay. Maybe sometimes. Yeah. Okay, thank you, brother. Yeah. So, ayun. Subscribe siya sa aking channel. So, ito, tupiin ko lang to. So mga kapatid, ito na, nag-unload na ako dito sa Reliable Tube Calgary ng aking load. So ayan sa likodan ko, ina-unload na. After this, ewan ko kung saan ako isa-send. I think Cochrane, Alberta, para sa lumber. Isang magandang hapon, mga kapatid. Nakapark na ako dito sa Flying J sa Sherwood, Edmonton. Hindi ako umabot sa reload ko kasi hanggang 2 PM lang. Dumating ako dito around 3:30 PM na kasi may mga road construction along the way. So naisip ko na after kung ligo and everything is ituloy ko na yung na-promise ko na sagutin yung isa sa mga katanungan na tinatanong sa akin, na madalas tanungin actually ng mga kabady natin, mga kapatid nating truck driver. Palagi nilang tanong sa message, sa email, sa comment, magkano ba daw ang sinasahod ng truck driver dito sa Canada. Well, to be specific, yung mga baguhang truck driver, kumbaga nanggaling sa Pilipinas, nanggaling sa ibang bansa, tapos nakahanap ng employer, then dumating sila dito sa Canada. Magkano ba karaniwan ang nagiging sweldo or sahod ng mga truck driver na yun, no? Sama na rin natin yung mga nagpalit ng career na nandito na sa Canada, kumuha sila ng class 1 license, and then nag-truck driver sila dito, no? Siguro marahil gusto nila magkaroon ng idea para at least mas ma-push sila, no, na i-pursue yung Canadian dream nila na makapunta rito at maging isang truck driver, ang mga kabady natin, ano? So sasagutin natin ngayon yan, ano? Bibigyan ko lang ng range
kung magkakano ba talaga ang sinasahod ng baguhang truck driver dito. Diniscuss na yan ng mga kasamahan nating truck driver sa panahon nila, at ngayon naman didiscussing ko rin sa panahon ko naman, ano, kung magkakano yung naabutan kong amount na ibinibigay, ano. Pero range lang, ano. Bigyan ko rin kayo ng konting history nung starting offer sa akin nung nag-start ako dito, para at least alam din ninyo, no. Maraming kinukonsider sa pagbibigay ng amount kung magkano magiging sahod. Ang mga form ng sweldo dito, kung paano pinapasahod ang mga truck driver, kagaya ng mga long haul, kadalasan is per mile ang bayad. So binabayaran ng per mile. Tapos meron din yung mga city driver, binabayaran sila ng per hour naman, ano? And then later on, kapag nagkaroon ka ng sarili mong truck at naging owner operator ka, meron dun sa owner operator as per mile din or percentage, ano, of nung amount nung bayad dun sa load. So hindi natin masyado tatakilin yun kasi iba na yun eh, nasa ibang level na yun kapag owner operator ka na rito. Bilang isang truck driver lang muna, simpleng company driver, no? So kinukonsider yung karanasan din, no, experience ng isang truck driver, for sure yan, kung magkakano i-offer. Meron ding bigat yan kahit papano. And then kung gaano kalaki yung company, kung gaano kaganda yung company, no, kung gaano ka-stable yung company, isa ring consideration yan sa amount na ibibigay sa mga bagong truck driver, ano. And of course, kung yung market is maganda or pangit, like nung pandemic, kapag nag-apply ka sa isang company, talagang medyo mataas yung ibibigay sa'yo na per mile o per hour, kasi malaki ang pangangailangan noon ng truck driver nung mga panahon na yon. Ngayon medyo down, kasi bumabalik na sa normal yung lahat, ano, kasi nung pandemic masyadong dumami yung mga truck, no, maraming kumuha ng truck, maraming available na truck, and kukunti na yung load kung natapos na yung ano, medyo bumaba yung bigayan. Pero nung kapanahunan ko, nung ako'y nakakuha na ng aking class 1 license, and then nakahanap ako ng employer, ang unang-unang naging employer ko is Indian siya, pero Canadian citizen na siya, pero Indian talaga siya, no? Indian national. Sila yung nakapagbigay sa akin ng LAMIA, yung labor market impact assessment na kinakailangan para makapag-secure ako ng work permit. Nagpapasalamat ako sa mga kapatid nating Indian, ano, kahit ganyan yung mga yan, malaki yung naitulong sa akin. Kahit nung bago pa lang akong truck driver, marami akong dilapitan, pinagtanungan, kasi halos lahat ng mga kasama mong mga driver sa kalsada, sa gasoline, sa disilan is mga Indian. So sa kanila ako humihingi ng tulong, nagtatanong pag hindi ko alam. So yung unang naging company ko is isang Indian yung may-ari. Ang offer sa akin is 40 cents per mile inside Canada, kasi wala pa akong US visa noon, hindi ako nakakalabas ng Canada. 40 cents per mile, at yung mileage na tinatakbo ko doon per month is napakababa lang, around 7,000 to 9,000 miles per month. So medyo mababa nung nag-umpisa ako. Hindi ko naman alintana yon, dahil wow! Sabi ko nga nung nagkalisensya ako, kahit anong company ang kumuha sa akin, kahit ano nga yung i-offer sa akin, tatanggapin ko, kasi ang importante, nice, makakuha ko ng work permit, ano, and then later on makapag-build ako ng experience, and then tsaka
saka na lang ako maghahangad ng mas malaking bayad sa akin. Pero nag-start ako ng 40 cents per mile. So yun, and then hindi ako masyado nagtagal sa unang company ko. Nalipat ako ngayon dito sa current work ko na to, current company, New Hope Transport sa Winnipeg din. Ang starting ko rito, may experience ako na 3 months nun. Binigyan nila ako ng 51 cents per mile within Canada, and then pag sa US is 57 cents per mile. And then meron pang mga additional yan kasi hindi lang naman yung per mile lang ibinabayad. Meron pa rin yung pag nag-drop ka, pag nag-tarp ka, pag nag-cross ka ng border. Yung sa mga ibang company binabayaran yan. Sa amin yung extra drop, extra pick up, may bayad na konti yan. May additional na bayad yan. So ang range ng sahod dito ng isang baguang truck driver is sama na natin Canada and US, around 45 cents hanggang 60 cents. Sabihin na natin hanggang 60 cents. 45 to 60 cents. Pero parang kung i-average mo is around 45 cents hanggang 55 cents per mile. So, kung halimbawa sa isang company nakaka 10,000 miles ka, kung ang average is 50 cents times 10,000, so magkano? Meron kang 5,000 Canadian dollars, yung gross pa yan, yung gross pa lang yan, hindi natin inaalis pa dyan yung tax. Tapos sabihin mo na yung mga additional payment mo is around $1,000. So 5,000 plus 1,000, 6,000 Canadian dollars. And then i-less mo na dyan yung mga kaltas, yung tax, yung mga kung ano-ano pa, CCP, yung mga health insurance na kinukuha sa company. Sabihin mo ng mga mawawala dyan is around 2,000. Puro estimate lang yan, at least meron kayong ballpark amount na pwede nyong masabi na yun pala yung sinasahod. So 4K, may maiwan sa yung 4K. So bi-weekly, karaniwan dito ang bayad is bi-weekly. So 2,000 after 2 weeks, then 2,000 again after another 2 weeks. So parang 4,000 yun. So times 40 lang sabihin natin. So 4,000 times 40, so merong magkakano siya? 160, right? Kasi 40, 80, 120, 160. Yan yung karaniwan, mga 140 to 160k per month yung take home mo, base doon sa range na ibinigay ko na computation. Yung ibang company lumalampas ng 10,000 miles yan. Parang sa company namin around 11,000-12,000 miles per month. And then mayroong mga additional gaya ng sinabi ko. So yung mga doon mo nakukunin lahat, yung bayad mo sa bahay, bayad mo sa phone, bayad mo sa pagkain. Pero meron kang around 150 to 160 to 160,000 pesos sa pesos na nakikitain every month dito bilang isang bagong truck driver. Yan base sa mga napagtanungan ko. Hindi ko sinasabing yan talaga, kasi magiging ano lang yan, babase lang yan doon sa company mapapasukan mo. Baka mamaya pagka punta nyo doon mga kapatid, sabi ni ganitong sahod, ba't ganito lang? So depende pa rin yan. So around ganon, 140 to 160. Kung swertin ka, lalampas pa sa 160. So it's up to you na kung paano mo i-manage yung kinikita mo. Pero sa baguhang
truck driver, yan ang sweldo rito. Masyadong mataas yung tax dito, no? Pero may mga benefits naman kasi kapag tax season meron kang makukuha from the government. At yung mga truck driver, maraming tax na naibabalik kasi merong allowance everyday ang mga truck driver na long haul, ano. Pero yung mga city driver, pero pag may long haul ka, may food allowance yan. Yung sa phone, makakakuha ka ng konti. Yung binabayaran mo na monthly bill, makakakuha ka dyan. Tapos yung lodging din, may konti. So yung karaniwang natatanggap ng during tax refund dito sa truck driver, may additional pa, madadagdagan ng konti. So yun lang ang estimate ko. Marahil yung iba masasabi nila mababa, o yung iba mas mataas pa, pero sa base sa akin, sa panahon ko, sa mga napagtanungan ko ng mga sinusweldo nila nung bago pa lang sila, dyan nagre-range yung sahod between 140 to 160,000